ito yung kuha na nila ng isang deposito mga katiits na paghukay dito nila nakuha sa may old tree mga katiits. At magandang araw naman mga katiits, at meron naman tayong papakitang treasure marker na ginawa ng mga Hapon mga katiits. At yan mga katiits, yan mga katiits ay isang bato na malaki, no? At may madaming marker. Kita nyo naman ang mga butas, ayan. At may kasamang old tree sa gilid. Kung sa tingin nyo mga katiits ay bahalang ang nakapaglagay ng bato dyan ng ganyan, hindi naman siguro mga katiits, ano? Dahil dito ang creek mga katiits. Ito ay nasa gilid mga katiits. Ayan, malayo na yan mga katiits. At dito ay ang malaking bato na parang kahon. Ito ay inoperasyonan ng mga katiits natin. At ayan, ang punong yan mga katiits ay chainsaw ang gamit dyan pala mga katiits. Chainsaw. Ayan, chainsaw. Ayan o, pinutol nila dahil andyan sa ilalim eh. Dyan yung mga digging spot ng mga Hapon mga katiits. Kasi alam nyo ba kung bakit nila sa ilalim ng puno nilagay yung kayamanan? Dahil ang puno ay malakas kumapit at malamig yung ilalim, para hindi man initan yung kanilang kayamanan na inilagay mga katiits. At dito, ayan mga katiits, oh, kita nyo, sayang ulayan na kahoy, puno mga katiits, puno. At dito, ayan mga katiits, chainsaw ang gamit dyan mga katiits, chainsaw. At dyan, sinubukan na hukayin ng ating mga katiits. At isa itong positibo na area mga katiits. Dami nang naka-jackpot dito na area mga katiits. Ayan mga katiits, oh. Pupuntahan natin ito mamaya sa malayuan para makita nyo yung site mga katiits. Ayan yung kanyang gilid. Malalaman mo kung old tree yung puno dahil yung kanyang hugis, yun yan, no? At may mga bato na nakakapit, yung bato na kinakapitan ng gamot. Ayan, napakalaki na puno na yan mga katiits. At dito nga nila na kuha yung deposito dyan mga katiits. Ayan o, may butas dyan dito, ayan. At kung may makikita kayong ganito mga katiits, old tree, at may kakaibang bato na nasa gilid at may mga marker, aba ay andyan agad yan sa gilid ng old tree. Kung wala sa old tree, lalim ay sa opposite direction mga katiits. At mas maganda kung mayroon kayong scanner or locator o dosing rod na nagtuturo kung saan yung treasure mga katiits. Gagawa natin to ng sketch mga katiits kung bakit nga ba dito nila inilagay ang kanilang kayamanan sa may old tree. At
sa may katabing malaking bato mga katiits. Dito ay atin tong talakayin kung paano nila nilagay dito at kung bakit nila nilagyan ng malaking bato. Ganito kasi yun mga katiits, ano? Nilagay nila ito ang kanilang mga kayamanan sa mga puno o di kaya sa may madaming mga kawayan, mga Japanese bamboo mga katiits. Ganyan yung kanilang pinaglagyan ng kayamanan dahil dyan sa mga puno o mga kawayan, malamig kasi dyan mga katiits. Hindi kasi nila inilagay yung mga kayamanan sa may mainit na bahagi mga katiits, tulad ng yung walang mga puno, ganyan. Hindi nila dyan nilagay mga katiits. Kadalasan mong makikita yung mga marker o mga man-made na gawa ay sa katabing ilog, creek mga katiits, o di kaya sa mga liblib na lugar mga katiits, yung may madaming mga puno mga katiits. At ito na nga, yang bato na yan mga katiits ay malayo lang yan sa sapa mga katiits. Nasa gilid na yan, di ba mga katiits? At nakakapagtataka talaga mga katiits, ano? Dahil nasa tabing ilog lang ang batong yan, bakit pumunta dyan sa may gilid ng kahoy? Hindi naman yan mapapasok ng isang equipo na tulad ng mga backhoe. Hindi yan mapapasok. Diba yan yung bato mga katiits? Yang bato na yan mga katiits ay isa yang ginawa ng Hapon mga katiits. Ginawang marker na palatandaan na sa pagkatapos ng kanilang World War ay yan yung kanilang hanapin. Yan yung marker nila mga katiits. At para madali nilang mahanap talaga mga katiits, dyan sa may kahoy na yan na hinati nila mga katiits, yung ibabaw niyan ay mayroong madaming bato dyan na nakatambak mga katiits. Hindi yan basta-basta na dadala ng baha mga katiits. At dito sa ibaba mga katiits ay mayroong malapad na bato na napakalaki mga katiits, na mayroong marker na arrow in left side mga katiits na nagsasabi treasure in left mga katiits. Yun ang kanyang tinuturo ay yung malaking bato na yan mga katiits, yung nasa likod. Yang bato na yan mga katiits, hindi siya hollow mga katiits. At posibleng wala dyan sa bato mga katiits, ano? Dahil isang opposite direction mga katiits. Ang arrow kasi mga katiits is nagtuturo yan at isang opposite direction yung kanilang pagbaon mga katiits, para malinlang ka na paniniwala mo ay andoon yung treasure sa unahan, yun pala is an opposite direction. Yun pala ang nagtuturo sa deposito o treasure na kanilang ibinaon, yung left side na nasa gilid. Ang tinuturo pala yung old tree mga katiits, nasa ilalim ng old tree, nasa left side mga katiits. Yan yung kanilang paglagay mga katiits. Diyan nila nakuha yung
deposito na may lumang kahon na sa hapon yung gumawa mga katiits. At kung maghahanap ka ng treasure o kayamanan ng hapon, ang may papayo ko mga katiits ay suriin yung area at alamin ang history kung ano ba ang history ng site na yan mga katiits, o mayroon bang mga hapon na pumunta dyan noon at kinampuhan. Ganyan yung mga paghanap ng treasure mga katiits, at suriin ang mga marker bago i-analyze mga katiits, bago maghukay mga katiits, dahil kung maghukay ka agad hindi mo naman ina-analyze yung mga marker, hindi mo matutumbok yung tamang digging spot mga katiits. Ang history kasi dito mga katiits, itong area na to, ito ang daanan noon ng mga hapon dyan sa likod ng may kahoy mga katiits. Dyan yung lumang daanan papunta sa igiban ng tubig na lumang igiban mga katiits. Dyan sa unahan may spring water dyan na igiban ng mga tao dito sa bukid, sa tabing creek na to mga katiits. At yang gilid na yan mga katiits, dyan sa may tabing puno, dyan daw ang mga hapon noon nagpapahinga mga katiits. Posibleng merong inilagay dyan ang mga hapon. Sabi kasi nung may-ari ng site na to mga katiits, na isang matanda na, mahigit 90 na ang kanyang age mga katiits. Sabi niya dyan daw sa punong yan, dyan daw nagpapahinga ang mga hapon noon mga katiits. Ang paghukay kasi mga katiits, paghahanap ng treasure, hindi mo kasi alam kung dyan talaga yung tamang digging spot o tama ba yung hinuhukay mo, dahil isang marker lang mga katiits yung ina-analyze mo. Tapos kung gumagamit ka naman ng mga locator o detector mga katiits, ay meron ding inilagay yung mga haponon mga katiits na decoy mga katiits, na panliling lang na tumutunog mga katiits, na nadidetect ng iyong detector mga katiits. At yun, nagdidetect na yung detector mo, halimbawa yun ay hinuhukay mo na. Tapos pag aabot mo ng mga 5 feet, nawala mga katiits. Ganyan yung mga decoy na nilagay ng hapon mga katiits. Yun, nababaiwas ka na doon sa digging spot na yung hinuhukay, andoon lang pala sa gilid mga katiits. Yun pala ay pahukay ka pala dito sa gilid. Yun, nababaiwas ka na. Ganun yung mga decoy na nilagay ng hapon mga katiits. Hindi talaga basta-basta na kukuha yung mga kayamanan ng hapon mga katiits. At yun lang mga katiits, maraming salamat sa inyong panonood, at sana'y mayroon kayong kukuhang mga idea about treasure hunting and decoding. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa ating channel mga katiits. At God bless to all mga katiits. Shout out sa inyong lahat mga katiits.